serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at itaminig ang totohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang paman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang paman sa ating mga totohanan. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Army Barairo. Ako po si Kapitana Sally Dadang de la Cruz ng Barangay Pangsol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Maraming pong salamat. God bless po. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dito na serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at itaminig ang totohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang paman. Serbisyo balita, unang
Isang magandang buhay world at ito ang Serbisyo Balita Live Online powered by PLDT My DSL. And a banana, I love you a bunch. I can't stop. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we go out for lunch. And a banana. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey. And a banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we. And a banana, I love you a bunch. And a banana, I love you. And a. Ma! Ma! Ano pala na just reached 100 hits? Yes! 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 And a banana, baby. I love you a lot. Welcome sa pinakaabangang programa sa internet via Ustream. Dito lang yan sa nag-iisa at nangungunang web channel sa buong Calabarzon Region 4A, ang Serbisyo Balita Live Online Channel. At ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Del Robariro. Bumabati po sa inyo ng isang mainit na gabi, Pilipinas. At para po sa lahat na readers, viewers ng Serbisyo Balita, kung meron man po kayong hinaing, komento at panawagan, maaari po kayong mag-text sa 0948-002-4075 at sa aming Globe 0975-586-2218 at syempre sa aming landline. At para dun sa aming mga nais magpalagay ng kanilang mga advertisements at dun sa mga nais na maging kabahagi ng ating programa sa pamamagitan ng live in-studio guesting, tumawag lang sa aming himpilan sa 049-544-4662. At syempre, patuloy lang po kayong mag-like sa aming page sa Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. Ayan. Ayan. At syempre, May papasok tayo, may ano, papasok tayo. Balita, mainit na mainit niya, isang pulis. Ayan. Nakuha na ng droga Isang yata. pulis na nahulihan ng droga yata ang iuulat sa atin ng ating kasama. At tanggapin natin ang pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin natin ang pag-uulat mula sa kasama nating si Levi Tata dyan sa Lalawigan ng Laguna. Levi, magandang gabi. Magandang gabi kasamang agent na Laarning at sa ginagawa ng search warrant na ginagawa ng Laguna Provincial Police Office ay naaresto ang 6 na tao matapos na ginagawa ito sa barangay Platero, Lungsod ng Binyan. Kabilang isang pulis na naaresto at ang mga naaresto ay nakilalang sina ito ay nakilalang si Danny Capuchino Villanueva, 58 anyos, ng barangay Platero, Binyan. At kasama niyang naaresto ay itong si Leslie Game Lamador Reyes, 28 anyos, miyembro ng Rosario PSP, Rosario Cavite Police Station at nakatira naman ito sa barangay Platero. Pangatlo itong si Suela San Pedro Castro, pangapat itong si Noneleon Barpuri, itong panglima ay si Shirley Marmolijo de la Cruz, at ang pang-anim ay itong si Ricky Kasabuan Ligue. Nakumpiska sa mga suspect ang 11 piraso ng maliit na plastic shake na naglalaman ng shabu, isang timbangan at 3 pirasong improvised glass door at 10 pirasong improvised na scissor at isang 9mm na kalibre ng baril at isang badge ng naturang pulis. Ang mga suspect ay nakapit ngayon sa PNP custodian at patuloy ang
investigasyon ay sinasagawa ng kapulisan dyan sa Tilian, kung saan nga ay kabilang ang isang pulis na naka-duty sa Rosario Cavite Municipal Police Station, kung saan kasama dahil itong pulis na ito ay nakatira dyan sa Barangay Latiro, lungsod ng Binyan. Samantala, sa karagdagang balita natin kasamang ADGE, nagsagawa naman ang kasalang bayan dyan sa lungsod ng Calamba at ang temang I2. So ito yung mga katagang namumutawi sa mga may 65 na mag-asawang ikinasal ni Mayor Justin Martin Chipeco na ginanap sa City Hall kanina. Ang kasalang bayan ay tradisyon na ng mag-amang Chipeco sa mga mamamayan ng Calamba sa mga mag-asawa na hindi paksal upang magamit ng kanilang mga anak sa kinabukasan. Ito ay libre at walang bayad sa pag-asikaso ng mga marriage license ng mga ikinakasal. Ayon sa batas, ang mga LGU ay may karapatang magkasal kung ninanais ng mamamayan, lalo na ang walang pang-gastos sa simbahan. Kaya ayon nga kay Mayor David Chipeco, lahat yun ay libre alang-alang sa kanyang mamamayan dito sa lungsod ng Calamba. So yan ang ating kabuang ulat kasamang RJ. Wala pa rin dito sa lalawigan ng Laguna. May katanungan ka ba? Wala na. Mula sa lalawigan ng Laguna na patuloy na pinapaigting ng pulisan ang kampanya laban sa illegal na droga. David Tatat, nagsiservisyo sa bayan para sa Servisyo Balita Live Online. Yung pulis yata na na-arresto dyan ay sa Rosario NPS. Oo nga, pulis sa ng Cavite. Rosario. Ewan ko ba kung ba't medyo na-involved sa mga ganitong klaseng krimen ng mga mga nasa hanay ng ating kapulisan. At Buti naman walang walang areglo na nangyari. I mean, kumukabaro, ilulusot na, di ba? abay, syempre, dapat. At samantalang tumanggap ulit tayo ng isa pang pag-uulat mula dyan sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat sa ating kasamang si Adan Gabato. Adan, magandang gabi. Magandang gabi kasama nga kahapon ang bandang alas 5:30 ng umaga sa likod ng pamahalang lungsod ng Olongapo patungo sa tanggapan ng Justice Hall, may makikita abala ang mga tauhan ng OTMPS o Olongapo Traffic Management and Public Safety. Sa pamamahala ni Police Major Pablo, patulong ng mga kapulisan ng Substation 1, City of Olongapo, at sa pamumuno ni Pulisino Inspector Rabilo, ay pinakalan dito ang mga tauhan ng PNP sa lugar na malapit sa Justice Hall upang maigsit sa ipatupad ang kasiguruhan ng kapayapaan sa gaganaping pagdinig sa kasong kinampa laban dito sa US Marine Jefferson Pemberton, isang Amerikano. Kaya naman maaga pa lamang ay nakaantabay na rito ang malalaking kabineto at mga media upang alamin ang magiging resulta sa pagdinig sa kaso ni Pemberton. Kaugnay ito, maya lang ay dumating naman ang mga rallyista sa pangunguna ng pagkakaisa ng kababalihan para sa kalayaan mula sa Bataan. Inisigaw ng mga ito ay Justice for Janet Laute at Pemberton ni Tulong sa Pilipinas, Justice for the Filipino People at Stop DFA, Stop Visiting Forces Agreement. Samantala, mga ilang oras pa ang nakalipas ay dumating naman na sinasakyan ng mga kasamang abogado itong suspect na si Pemberton. At sa ganap na alas 9:30 patungo ng Justice Hall, patuloy namang nakaantabay ang grupo ng media na may labi ng tagama ng Justice Hall. Mga ilang sandali pa ang umulipas ay magkasama namang dumating ang ina at mga kapatid itong pinatay na si Janet Laute kasama ang abogadong si Antonio Roque upang ilinis sa korte na panawagan ito na bigyang katanungan ang pagpatay kay Janet Laute. Ayon sa pagbasa sa ilang mahinang na lumabas sa pag-aaral ng Prosecutor's Office, umano'y may isa sa dahilan ng pag-aaway na suspect na si Pemberton ay nang magkataong magtingin ang dalawang ito sa isang
ito sa pag-aaway. At natagpuan wala ng buhay na nakalusog si Jennifer Laude sa Inodoro. Dabatis ang naging pagkatol sa 6 years imprisonment ay pagkakakulong itong US Marine soldier ay posibleng ito ay makapaglagap na ukulang siya sa kasong sinapang ng korte lamang dito sa homicide. At talugtong pa nito ay Okay. Nababalita nga sa mga huling pag-ulat sa mga balita ay nangangamba patuloy nito si Jennifer Laude na umano'y paglipas ng mga ilang panahon ay posibleng makalaya itong si US Marine Senator at dahilan ito ay isang sundalong Amerikano tungkol Gaza ng katatapos lamang ng April Summit kung saan ay isa sa mga pinaglalaban ng mga realista sa mga sa pagbibigay ng katanungan kay Jennifer Laude ay tungkol dito sa sundalong Amerikano at sa BBC Congress Agreement na hanggang ngayon ay pinagpagpag pa dito sa ating bansa. Mula dito na Alabama, Montezuma City, ito ang itong tagapagulat at ang Gabato mula dito sa Video Balita Live Online. Ayan, si Pemberton, yun yung pumatay din sa transgender, di ba? Yeah. 12 years yata ang makukulong. Mamaya yata, meron tayong isa pang report, di ba? Pero bago yan, At syempre, dumako naman tayo sa pag-uulat dyan sa ating news center. At may pag-uulat naman tayo mula sa ating Serbisyo Balita News Center sa kasama nating si Neri Buenaflor. Neri, magandang gabi. Dalawang magkahiwalay na insidente ng pagkakakuryente ang naganap kamakalawa na naging sanhi ng pagkamatay ng mga biktima. Sa lungsod ng Dagupan, agad namatay ang lineman ng isang telecommunication company makaraang makuryente habang nagkakabit ng linya ng internet sa barangay Poblacion sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Pababa na sa hagdan ng biktimang si Larry Balderado, residente sa barangay Bunuan, Quezet, sa lungsod na ito ng masagi ang live wire dahilan ng kanyang pagkakakuryente. Samantalang sa Naga City, hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang minor de edad nakaraang makuryente dahil sa paggamit ng kanyang nakacharge na cellphone sa Sitio Matan, barangay Gaongan, Sipocot, Camarines Sur. Kinilala ang biktimang si Judy Ahero, 14 anyos at grade 5 pupil. Napag-alamang aksidenteng naidikit ng biktima sa kanyang mukha ang kable ng charger at nakuryente dahil sira na ito. Agad itinakbo sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Mula dito sa Serbisyo Balita Live Online News Center, sa Neri Buenaflor, nag-uulat at nagsiservisyo sa bayan. Okay, maraming salamat kasamang Neri. ay, salamat, Miss Neri. Ayan, mag-ingat sa kuryente. Ayan, lalo na dun sa mga ating mga kabaro na mga Mahilig mang-oriente. Mahilig mang-oriente naman yan. Ayan, At syempre, sa mga kabataan natin na laging nagsiselfon dyan, natutulog ng naka-charge pa yata, di ba? Abay, basta huwag kayong bibili dun sa mumurahin at saka Sa mga China ba? Yan, China phone. At saka dun sa mga bangkay-bangketa. Yan, iwasan natin. At samantalang tanggapin na naman natin ulit ang isa pang balita mula dyan sa lungsod ng Parañaque. At tanggapin naman natin ang panibagong update dyan kay Pemberton dyan sa kasama nating si Gaspar Latam. Gaspar, magandang gabi. Yes, sir. Intensyon na US Marine Private First Class Justice of Pemberton mananatili sa Camp Supreme kahit ito ay nahatulan na sa pagkakakulong na 6 hanggang 12 taon. Ito ang hatol kahapon na pinalabas ni Ilonggo City Regional Trial Court Judge Rolin Kenneth Cabalde. September, doon na hinahatulan na magkukulong sa National Village Prison batay sa original na hatol ni Judge Cabalde kahapon lamang. Ngunit dahil sa isa ng questionable visiting forces agreement, ang hatol ay nagkaroon ng
suliranin sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sa ngayon, si Pemberton ay manatili sa malamig at sarilintong kwarto sa loob ng Campo Crame sa pamahala ng mga tauhan ng Bureau of Correction of Humor. Samantala, muli naman sumablay si Mayor Rodrigo Duterte hinggil sa usaping moralidad ng buong pagmalaki nito na siya ay may dalawang asawa at may dalawang reserba. Ayon sa panig ng simbahan, ang pahayag ni Duterte ay maihahambing sa isang irresponsibleng leader na maaaring magdulot ng hindi magandang bunga sa imahe ng pamilyang Pilipino. Mula rito, sa National Capital Region Manila, Gaspar Latam nagsiservisyo sa bayan, dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, maraming salamat at ika nga, ayan, at least meron tayong updated mainit na report tungkol dito sa pumatay sa ating kababayan. Tama lang, nailagay sa krami yan. At at least para mas ika nga, mas mapapangalagaan ng ating kapulisan ang kanyang security of tenure Sana sa nga kulungan. maalagaan, di ba? Ayan. At siyempre, at bago tayo dumako sa ating himpilan para sa commercial, ay tanggapin muna natin ng isa pang pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang isa pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan sa kasama nating si Dryan Zamora. Dryan, magandang gabi. Hindi raw patas ang desisyon ng COMELEC sa pag-disqualify kay Senator Grace Poe ayon kay Pasig City Representative Roman Romulo. Aniya, wala itong valid basis at isa itong paglimita sa taumpan sa pagpili ng ihahalal na presidente. Kinansila ng COMELEC ang COC ni Poe dahil sa umano'y material misrepresentation. Sinabi rin ng COMELEC na hindi natural-born Filipino citizen si Poe na kontraan niya sa naging desisyon ng SET. Patuloy naman ang paglaban ng senadora at aapela sa desisyon. Ito si Dryan Zamora, nagsiservisyo para sa bayan. Ito lang sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat, Miss Dryan Dryan Zamora. Ayan, Ayan. si Congressman Romulo, di ba? Yun yata yung hobby ni Congressman Shalani. Ayun. Ano yung pala? Councilor Shalani. Okay. Ayan. At siyempre, yung ika nga, finally, nagdesisyon na rin ng COMELEC tungkol dito kay Senator Grace Poe. Pero nais muna natin bigyan ng konting komento ang nasabing pag-uulat ng ating kasamang si Miss Dryan dahil parang ika nga, ang daming nagsasabi na parang tila yata ay ginawang Barbie doll tong si Grace Poe at napaglaruan ng administrasyong Pinoy. Ayan, dahil ang mga nagdesisyon dito sa COMELEC ay mga commissioners na appointees ng administrasyon. At sad to say, parang talagang napagkaisahan. Sana makausap natin kaso baka Sana makapanayam natin si Sir James Jimenez, ang, spokesperson ng COMELEC. Yan. At syempre, itong mga hindi naman maestrado to, mga commissioners to magkano kaya ang nakomisyon? Yan. Hindi, yun. Pansin mo ba, talagang magaling talaga sa taktika ang liberal. Ang liberal party. Kasi nung una, kung malakas na, medyo parang malakas sa Sarbi din si Senator Bongbong Marcos at nagsabi na tatakbo siya, tsaka si Senator Jinggoy Estrada, talaga namang pinakulong. Diba? Si Jinggoy. Si Jinggoy tsaka si Senator Pero, Bongbong. diyan ka magtataka. Nung time na medyo nagpaparamdam o kumukuha ng pulso ng mamamayan to si Senator Bongbong Marcos, bakit hindi nila magiba-giba? Bakit hindi sila makapag-raise ng issues labang kay Senator Bongbong? Ito yung isang observation lang. Hindi kaya dahil sa merong nakaraan ang Aquino at Marcos o tila yata nangingilag itong Aquino administration para gibain to si Bongbong. Pero kung matatanda naman natin na nung nagpahayag din si Vice President Jojo Marbinay, isa pa lang talagang pilit na dinudurog ang mama. Hanggang sa napakulong nga nila at napatanggal sa pesto si Mayor Junjun Binay, di ba? Actually, hindi naman napakulong nais nilang ipakulong. Nais nila ipakulong. Yeah, kaso, at napatanggal sa pesto. Pero, ika nga, mukhang merong sabi nga nila, after the storm,
brings sunlight or Ayun. sunshine. Eh, So syempre- may liwanag na nakikita na baka itong December, baka makabalik itong si Mayor Junjun Binay. Yeah. At tapos, syempre naman, o yung mga halos lahat ng kalaban ng liberal, di ba, ginigiba. Lahat naman kulang na lang talaga sila ipagmalaki nila at magmarcha sila sa lahat ng lansangan na sila ang pinakamagaling. So ngayon si Senator Grace po na Na-eliminate balitang-balita na na malakas sa survey, natanggal na ngayon, disqualification. Tapos, kaya pala tumakbo si Mayor Digoy Duterte, kaya lang, si Mayor siya na rin- nakakalungkot, siya na rin medyo mismo parang ang sumisira sa kanyang sarili iba. niya. Pero So, ang malinaw pa rin dyan ay si Mar Rojas at si Vice President Binay yan talagang maglalaban. Sa ngayon parang sila ngayon ang Huwag natin kakalimutan, nandiyan pa si Senator Miriam Defensor. syempre nandiyan si Senator Miriam Hindi Defensor. rin pwedeng tawaran ng ali. Pero sa social media, talagang ang pinag-uusapan ngayon ay Binay at Mar Rojas na lang. Pero ang ayon naman sa kampo ni Senator Miriam Defensor, pagdating sa social media, siya ang pinag-uusapan. Ika nga, hindi ko alam, baka biglang bumanat na naman ng kapag hindi siya nag-number 1 sa survey, ay tatalon siya sa aeroplano. At sa bandang huli, ang sasabihin niya, I lied. Maniwala kaya. Yun lang, medyo may konting precedence. Hindi, kahit ganyan, marami pa rin naman may gusto pa si Senator Miriam. Okay. So, syempre, bago ang ating commercial, nais pa rin natin ipahabol ang nangyari dito kay Mayor Rudy Duterte. At ika nga, sayang, medyo nung nag-announce siya ng kanyang formal na pagtakbo bilang presidente, saka naman siya, minsan, hindi na nga natin maintindihan kung taklesa, may kanya-kanyang karakter ang bawat isa. Yung si Rudy Duterte ay nagiging, Palamura daw. palamura, Machiks daw. machiks daw. Aminado naman siya machiks. At least siya, totoong tao, hindi yung iba, pa-deny-deny, kagaya ng isang congressman, mismong misis pa ang Isang malakas na congressman sa administrasyon, binabaliktad pa niya. Ang sinasabi niya, misis niya, nagloko, di ba? Oo. Noon, di ba, na-TV pa yan. Na-TV pa. Tapos yung isa pang congressman na nagpatuwad-tuwad ng mga showgirls. So, at least, etong mga to, dinideny niya yung mga ganong Pero kahit kita na sa national TV, pati yung ABC president ng isang bayan dyan sa 4th District, Nakahiga. Aliw na aliw, habang sinasayawan. Ayan. So, ang tinitingnan lang natin dito, sino ba ang walang bahid dungis sa inyong mga politiko? Ang gagaling ninyong magsabi ng kasiraan ng iba. Ang gagaling ninyong magkomento. Ang gagaling ninyong manira. Pero sa sarili nyo, ilang beses na ba kayo nakaharap sa salamin? Baka naman pagising sa umaga, hindi na kayo nakaharap sa salamin, diretso paligo, diretso suklay, at diretso labas sa bahay. Pero in fairness naman, kahit naman sabihin natin walang perfecto na politiko, di ba? Kahit tao walang perfecto. Medyo siyempre na culture shock yung mga natin, mga Pinoy. Sa sobrang prangka ni Mayor Digong Duterte, di ba? Sobrang prangka niya. Kita ko kasi sa social media yung mga pictures na nakakandong pa yata sa kanya yung supporter niya. Which is, di ba, dapat hindi na ipakita yun. Siyempre, mag-aalsa talaga dyan ng mga kababayan. Lalo na ang Gabriela. Na-culture shock. Oo, siyempre, di ba? Parang hindi naman, kahit naman ganun, medyo may pagka-conservative pa rin ang mga Pilipino, ang mga Pilipina. Kung meron ka mang ginagawa, hindi naman kailangan i-expose pa, di ba? Tulad nung pagmumura niya, sino naapektuhan doon? Yung mga Katoliko, di ba? Well, actually, minsan may mga tao kasing, likas na sa, malay mo, it was intended as a joke, or kumbaga sa alam mo naman ang mga tao, by being himself, at least nagiging totoo siya. Ako, personal opinion ko siyempre, natutuwa ako kay Mayor Digong Duterte kasi alam naman natin talagang magaling siya, matapang, at alam naman natin ang ginawa natin sa Davao. Pero itong mga latest na nakikita natin sa kanya, medyo tinabangan ako ng Well, it just so happened na national issue na siya. Pero nung time na siya mayor, siguro naman,
kung ano yung nakita natin ngayon, baka naman gawain pa rin dati, pero bakit walang nagre-react? Ang tanong ko lang, do we have to be hypocrites sa bawat nakikita natin? Pagpalagay na natin na gano'n ang tao, bakit? Siya lang ba ang gano'ng pinapakitang imahe? Ang dami mga public figures dyan na mas worse pa ang ginagawa, pero they're not being talked about dahil sila ay hindi pa napapapunta sa national limelight. Kaya ang sa atin, it's much better na tingnan na lang muna natin kung ano yung kakayanan o nagawa ng isang tao bago natin i-criticize kung ano yung mannerisms niya, the way he speaks, or kung ano man ang mga vices niya or what. Ang nakita naman natin, kung ganun man ang naging asal niya, ganun siya magsalita, ganun siyang umakto, kung ganun man ang way of life niya, ano ang Davao ngayon? The same way as kaparan ng kay Binay, whatever na sinabi nila, ano ang Makati ngayon? Hindi tulad naman ng pambato ng administrasyon. Ano ang sinasabi nila? Ito ang bata ng daan matuwid. Pero ano ang napakita niya? Ano ang napatunayan niya? Ano ang nagawa? Ano ang nagawa? Sinabihan na nabansagan ng Mr. Palengke dahil sila ang may-ari ng Farmers Plaza. Pero in the mere fact, hindi pa nakakatungtong yata sa sarili nilang palengke to. Yan ang sinasabi natin. Bago mag-criticize, tingnan muna natin. Let's balance the playing field. Hindi porket medyo umangat na sa at sumabog sa ere, nagpakasabog si Mayor Duterte. Ang mas maganda nga niyan, hangaan na lang natin yung tao at he's just being himself. Kaya nga, tayo, let's just be ourselves. Huwag tayong plastic, huwag tayong hipokrito. Dahil unang-una, wala naman sa atin ang tunay na malinis. Let's just see kung ano yung nagawa na niya at kung ano yung pwede niyang gawin para sa bayan. At syempre, tao pa rin na magdi-decide kung sino pa rin talaga ang gusto nating mamuno dito. Kaya. Pero syempre, bago yan, basahin ko muna din yung opisyal na pahayag ni Senator Grace Poe. Yan, syempre, yung kanyang political officer yata to galing kay Sir Gary Jimenez. Ayan, ito po ang official na pahayag ni Senator Grace Poe sa naging desisyon ng COMELEC Division. Kinalungkot ko naging desisyon ng COMELEC 2nd Division pero hindi po rito natatapos ang proseso. Patuloy po natin paglalaban ng karapatan ng mga batang pulot at pangunahing karapatan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga pinuno. Inuulit ko po, ako ay isang natural-born Pilipino at may sapat na bilang na taon na pananatili sa bansa para kumandidato sa pagkapangulo. Batid kong gagawin ng aking mga kritiko ang lahat para hindi mapabilang ang aking pangalan sa balota, gaya ng sinubukan nilang gawin kay FPJ nang tumakbo siya sa pagkapangulo. Pinakita lang nila ng kawalan nila ng tiwala sa kakayahan ng mga Pilipino na gumawa ng tamang desisyon. Malaki po ang aking tiwala sa proseso at nananalig po ako na sa huli ang COMELEC and Bank ay papahig sa interes ng mamamayan. Ayan. Kailangan talaga natin ma-interview talaga, no? Si Sir James Jimenez. Ayan, katulad ni Grace po, tinanggal ng COMELEC ng mga bata ng administrasyon at sinasabi na siya ay hindi siya natural born Filipino at walang sapat na bilang na panatili sa bansa. In the first place, kung yan pala ang kaso, ang requirements ng pagtakbo sa Senado ay hindi na iiba sa pagtakbo ng presidente. Iisa rin ang requirements niya. Bakit ngayon lang lumabas yan? Bakit nung lumaban si Grace Poe bilang senador, bakit hindi inungkat to? And at the same time, bakit nung magtatatlong taon na siyang nakaupo bilang senador, bakit hindi siya inalis bilang senador? At bakit ngayon lang siya inungkatan ng ganyan nung nagpahayag siya na tatakbo siya bilang presidente? Kasi that time, yung senador siya, nasa Partido Liberal siya. So, kailangan siya ng partido para lumakas din. O, kaya nga, regardless of what they say, ang sinasabi natin dito, bakit kung kailan nandyan naging eminent threat ang isang kandidato, isa kanyo ginigiba? We need an explanation, syempre, dito sa administrasyon. Kung bakit, ngayon lang ninyo nilabas. Hindi ba porket siya dating ampon ng liberal, kaya hindi nyo pinakikialaman? Magkakalaban na kasi sila eh. Pareho na sila nag-aim ng pinakamataas na posisyon. Yeah, kaya yan sinasabi natin. Kasi sa politics, walang permanent friends, only self-vested interest. Ano kaya ang self-vested interest neto ni Mar Rojas sa kanyang pagtakbo? Tuwid na daan kaya?
Yan, malalaman natin yan sa mga darating na panahon. At samantalang, bumalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. Isang balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, at meron tayong pinakahuling update dyan sa lungsod ng Calamba. Ayan. Namahagi ng nasa halos 54 barangay sa lungsod ng Calamba kahapon ng city government sa pangunguna ng ating ama ng lungsod na si Mayor Timmy Chipeco. Sa mga pinuntahan niya, isa sa mga pinuntahan niya ay Barangay Loop na kung saan makikita sa larawan ang mga constituents na nakatanggap ng mga kanyang mga regalo. At syempre, nandiyan din si Kapitan Boyd na Dugpita na lagi nakatutok sa kanyang barangay. Ayan, isa sa mga naikutan niya ang Barangay 3, Barangay Parian, ayan, ang Barangay Mayapa. So, siguro kanina umikot din siya sa ibang barangay. At susunod pa yung iba't ibang barangay na iikutan niya. Tatapusin niya this week ang 54 barangays. At syempre, nakakalungkot lang din sa Barangay 3, ha. Medyo wala yata masyadong... Walang nag-asikaso. Sabi ayon sa mga... Siguro kasi biglaan yung yung dating ng gift, ng mga gifts. Okay. At saka masyado na-excite yung mga tao. So, kumbaga sana na-surprise. Oo, na-surprise. Ayan. So, ika nga, pero hindi naman araw ng Biyernes ngayon. Dapat may tao dyan. Tsaka hindi yata dumating siyempre si Mayor Timmy Chipeco sa Barangay 3. Kaya pala. Hindi nakarating doon. Kaya siguro biglaan lang. Kumbaga sana, ipinahatid na lang ni Mayor ang kanyang mga handog papasko. Sana may nakatabi din sa ating gift pack dyan para sa staff, no? Sana. At siyempre, ay bago tayo dumako, sabi nga natin, update kay kung ano kasagutan ng nagawa ni Mar Rojas. Ito muna. Kung ang COMELEC ay naka-score dito kay Grace po, eto naman, naka-score naman ang mamamayan sa pamamagitan ng kautusan na pinalabas ng Supreme Court sa COMELEC. Naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court para sa pagpapatupad ng No Bayo, No Boto project ng COMELEC. Nangangahulugan ito ng posibilidad na pwedeng bumoto sa 2016 elections ang mga hindi nakapagpatala ng kanilang biometrics sa natapos na October 31
deadline ng komisyon. Nauna rito, naghain ng kanilang petisyon for certiorari ang Kabataan Party List, kung saan kanilang sinabi na umaabot sa 3 milyong botante ang hindi makakaboto sa eleksyon dahil sa No Bayo, No Boto campaign. Sinabi rin ng Kabataan Party List na labag sa batas ang October 31 deadline dahil nakasaad sa Election Omnibus Code na ang pagpaparehistro sa eleksyon ay pwedeng gawin hanggang sa 120 days bago ang mismong araw ng halalan. Ayan. Kailan? So, Ayan, may nag-text dito ha. At, Si Miss Ina Olivares daw, mamimigay ng toys sa mga bata sa Barangay San Vicente. O sana bigyan ng toys yung kabaro natin dyan. yung resident Oo, media. resident media dyan sa Si Dryan. na si Miss Ryan Huwag Zamora. kakalimutan ni Miss Olivares. Oh, pero ito si Miss Ina Olivares ha. Pati niya si Doc Andres ba yun? Yan. Yan, sabi nila dito sila kakandidato. Hindi natin malaman kung sila ay umiiwas sa Oo. maagang pangungulit ng mga botante o may pagkasunungaling lang itong mga. Oh, yun, hindi na sila kakandidato, pero yung kilos nila, napaparamdam. Diba? Kilos na kakandidato sila at pumaporma sila. Hindi, pero pinagdiinan talaga nila na hindi sila kakandidato. Oo, yan. Si Dr. Andres ba yun? Andres. Sa ticket Saka yan ni Kapitan Jun yun, tsaka si Miss Ina Olivares. Talagang pinagdiinan nila Kala na ko po sila hindi kayo ay tatakbo. hindi nga raw sila tumakbo. Ika nga, mapapagod daw sila pag tumakbo, kaya maglalakad na lang sila papunta sa COMELEC para mag-file ng kanilang candidacy. Hindi sila tumakbo. In fact nga, sumakay nga sila doon sa mga gagara nilang sasakyan Hindi sila tumakbo. Nag-file sila. So, there's a difference from tumakbo sa nag-file. Tama nga naman sila. O siguro Hindi sila undecided tatakbo. pa sila. Para nakikiramdam sila kung malakas sila. Or... Ganun. Undecided kayo. Kapag undecided, sana sinabi nyo ng diretsa na undecided pa kayo. Na yung pinagdiinan nyo pa na hindi kayo tatakbo. Oo, kasi medyo yung nagtatanong sa kanila, di ba? Nga. Kaya nga sabi nga natin, kapag may tinanong na matino ang media, sagutin nyo na matino. Hindi yung lalaruin nyo. Magsisinungaling pa kayo. Bebelta rin naman pala sa inyo. Kaya, well, sad to say. Ayan, Miss Ina Olivares. At Ayan, si Doc Andres. Sana makatanggap na lang ng gift si Yan. yung mga anak ni Miss Ryan. Ayan, kahit mga dakilang sinungaling kayo. Ayan. Anyway, mabalik tayo doon sa sinasabi natin sa biometrics. Ayan, at medyo, naka-score ang Kabataan Party List dahil nakasaad nga naman sa batas na ang pagpapile lang iyong, pagpaparehistro sa COMELEC bilang botante ay 120 days bago araw ng mismong halalan. So, ibig sabihin, talagang pre-measure. Hindi natin malaman kung bakit binago ng COMELEC o pinamadali ang mga tao para sa pagkalalang pagpaparehistro. At dahil sa pagmamadaling yon, meron pang parang, hindi naman to indirect O baka sabihin na natin indirectly, may threat. Parang tinet-threat nyo o hinaharas nyo. Dahil no bayo, no boto. Ayan. Alam naman natin, siyempre, pag napatala na electronically ang mga pangalan ng mga botante, kasama yan sa nabibilang sa PICOS. At siyempre, kapag ginamitan ng PICOS, nagkakaroon ng hocus-pocus. Na-hocus-picos. Na-hocus-picos. Ito na, sa amin lang manggagaling to. Kami lang ang matapang na magsasalita dito. Highest bidder sa PICOS, kung sino makakabayad. Ayan. Siguro, alam naman ng ating mga botante kung sino may pera dyan na kaya magbayad para sa PICOS. Imposible, which nung unang inintroduce ang PICOS, dati na nung ako'y nasa radyo na natatandaan ko, ay hinamon ko nga ang PICOS. At the same time, sabi ko, ako ay mag-invite sa aking radio program noon ng mga estudyante, first year college student ng COMSAI ng UP, LB. Hindi yan University of Pansol, Lampas, Bukal. Yan ay University of the Philippines sa Los Baños. Hamunin ko na gumawa ng isang simple counting program na kung saan nakaset na ang bilang ng certain kandidato. Napakadali pong gawin yan, counting program na yan.
dahil ang inyong lingkod ay dating estudyante rin ng ComSci. So, ibig sabihin, pagdating sa computer programming, hindi naman po tayo magpapahuli. Kumbaga, ganun kabilis, no? Isang pindot lang. At the same time, isang computer program with a counting program na kung mapapabilang at hindi mapapabilang ang boto, pwede lang i-transmit. Katulad ng cellphone. Sa cellphone, pwedeng i-transmit via Wi-Fi o via Bluetooth. Isang pindot lang yan. Isang code lang yan. Isang passcode lang yan, itatransmit na. Kung ano yung nakasave na data doon sa certain, kung saan man galing yon, at pwede nang i-download. Tatandaan po natin, ang PCOS machine ay may memory card. At ang memory card, pwedeng ma-access, pwedeng mabura, pwedeng lagyan. Yan ang katotohanan ng PCOS machine. Speaking of PCOS, may iniwala siguro ako dun sa isang marunong daw sa PCOS sa isang lungsod na nanalo yung isang mayor. Kahit walang pera? Basta yon, nanalo daw kung siya yung na-chismis na may kaalaman doon, kung may papanalo niya yung tatay niya ngayon kasi kandidato. Diba? Ganun. Kaya nga. Kung may papanalo niya yung tatay niya ngayon, naniniwala akong may alam siya doon. Oo. At the same time, kaya nga kung matatandaan natin, nung unang ipinatupad ang mga electronic na pagboto, ang paggamit ng PCOS, biglang nagulat, nalaglag sa kanilang upuan, biglang nagtaasa ng kilay ang isang religious sector. Nagtaka sila. Bakit? Yung dinala nila ay hindi lumabas. Samantalang time immemorial, 90% ng dinadala ng religious sector na to ay mapasok na nanalo dahil sa bilang ng boto. Ngayon natalo na sila ng PCOS. Natalo sila ng PCOS. Kaya laking gulat nila. Paano nangyari yun? Kaya nga sinasabi nga natin, mga viewers natin, it is much better na bumalik na lang tayo sa old ways ng manual counting. At least sa manual counting, magkadayaan man, alam natin, it's either na tinago ang orna, hindi binasa ang pangalan. O mali binasa ng isang teacher dahil antok na. Ayan. Yun. And nangyari ngayon, tayo ay dinadaya right in front of our eyes na hindi na natin nakikita. Antimano, lumalabas na lang yan. At isa pa, yung isang sinusulong ng katanungan ng isang congressman yata, tinatanong nila, pwede bang gawin ng PCOS machine, i-modify, na maglabas ng parang resibo? Pagkaboto mo, may lalabas na resibo, nandun ang pangalan mo, diba? Sino yung binoto mo, at pang ilan na. Dahil automatic yan eh. Once na pinindot mo, pumasok yan sa machine, binilang yan, automatic kung ano bilang na nasa loob. So, dapat ganun. At least makikita natin kung sakaling magkaroon ng protestahan, likumin ng isang certain kandidato ang kanyang mga supporters at ipakita ang resibo. The same way as nabili naman tayo sa tindahan. Ipakita ang resibo kapag defective. Ipakita ang resibo kung kulang ang binili. Ipakita ang resibo kung sakaling may refund na kailangan. Ngayon, sa PCOS, meron bang ganyan? Wala. Ang nangyayaring resibo, tapos na yung bilang. Lumabas na lang ng pinaka-total dun sa mismong makina. Nakakaawa. Hindi, sa tingin mo, kahit naman alam natin na parang may dayaan o nakaduda-duda yung mga nanalo hindi sa PCOS. Parang, bakit patuloy pa rin na yun pa rin ang ginagamit natin? Dahil ang may gusto nga gumamit ng PCOS ay yung mga may gustong kumapit sa kapangyarihan at yung may pera, kayang magbayad doon sa mga commissioners ng PCOS. Ayan. Ito ay sarili kong opinion. Ito yung aking pananaw. Ito yung aking parang pagkaalam. It's not a conclusion, pero malapit-lapit sa conclusion. At talagang pag pinapatuloy natin ang PCOS, tandaan natin, kahit ganong kapopular ang isang kandidato, kahit ganong kalakas yan, kahit kanong karaming supporters, kahit kanong kadami na nagawa niyan. Kapag na-PCOS ka. Pag na-PCOS ka, focus yan. At sigurado, eto, prediction, kapag hindi naging overwhelming ang boto para kay Sergio Marbinay, tiyak, panalo ang tuwad. Dahil nasa kanila ang resources, nasa kanila ang kapangyarihan, at nasa kanila ang kaperahan
para makontrol ang PCOS. Yan. Tandaan niyo po ang date na to. Okay. Ayan. At, syempre, syempre, ito na nga. Speaking of patuwad. Ano Ano ba ba ang nagawa ni Mr. Palengke upang masabing siya ay may kakayanan na mamuno bilang presidente? at syempre, katulad nung, pinagpatuloy naman niya yung nasimula ni dating DILG. Hindi. Robredo. Pinagpatuloy, pero iniba ang iniba ang sistema. Oo, pero nagtinuloy pa rin yung pagbibigay ng grants sa Ng mga... grants, binawasan lang. Bawas nga Ng lang. Kung malaki. dati mga 30 million. Dati 50 million, na ngayon, Oo. 10 million na lang. Nasa ng 40. Ayan, tipong ganyan. Mm. Na syempre, dapat yun, ibinibigay naman sa mga projects, diba? nasa Projects na na- dapat gagawin ng mga mayor. Diba? Dapat lang. Na hindi natin alam kung may pinagawa ba yung mayor doon sa Bahala na binigay sila na, doon. na budget. So, malinaw na parang nagbabribes o nagsusuhol Aba, sa mga mayor. Kung tutusin, kung may magbabribe man, kung isipin na pagbabribe, dapat yung yumaong Jesse Robredo. Kasi kapag nagbigay ng seal of good housekeeping, nandiyan ang 30 million, nandiyan ang 50 million. Kung Pero ikukumpara hindi niya ninais na tumaas ang kanyang posisyon. pero hindi niya ninais. Pero ngayon, yung nagnanais tumaas ang posisyon, pinaliit mo pa ang pagbigay ng grants o yung parang incentive para sa mga proyekto ng bawat lungsod o bayan at probinsya. Yun, syempre, nandiyan pa rin yung mga palakasan system. Kung bata ka ng administrasyon, malaki syempre yung grant na yung bibigay sa'yo. So, kawawa lang yung mga maliliit na bayan na hindi syempre malakas sa administrasyon. Kaya pala kahit yung ka-administrasyon nila na alam nilang medyo malapit sa kalaban nila ay hindi nila binigyan ng award. Ngayon yun. Pero dati may award sila. Pero may award sila dati. Oo, yung mga nagsentimiento nila kung alam nila na close sila dun sa kalaban, kaya hindi sila nabigyan ng award. Ayun. Kaya ano essence ng pagbibigay ng award ng DILG kung selective doon sa mga talagang sinasabing loyal sa kanila. Hindi, alam naman natin na yung mga kahit sa award-giving bodies, di ba? Alam naman natin sa pagbibigay ng award, kasi nila yung gusto mong papanalunan, yun lang naman yun di ba? At the same time, ayan, kung speaking of yung sa mga award ng yung iba, totoo at deserving. Ang problema, yung ibang nabigyan, palibasa, sip-sip sa administrasyon ng mga mayors, nabigyan ng award. So, katulad ng lungsod ng Quezon City, dyan kay Mayor Herbert Bautista, di ba? Kumbaga, sobra-sobra na kinikita ng Quezon City, pero ang laki pa rin ng ibinigay. Di ba? Magkano ang ibinigay na award sa Quezon City? Ayan, may 30 million. Parang 30 million. Kumbaga, sobra-sobra na yung Dapat buwis na nakakolekta ng Quezon City na meron yatang savings sila ng almost 12 billion pesos na. Yan. Tapos bibigyan mo pa ng 30 million. Kaya nga, dapat inilaan nyo na lang sa ibang sa may ibang Tulad nga project. to, di ba? Sa Port District ng Laguna, ang dami naghihirap na bayan dyan. Ang dami. At Diba? the same time, Yun nga, na dapat nga, yan ang Hindi, may pinaglaban ni Congressman Nagaraw, di ba? may Port District. pagmamalaki si Mr. Mar Rojas sa kanang nung siya nasa DILG. Siya naman ay namahagi ng mga sasakyan din sa mga sa mga kapulisan. Oo, pero parang questionable pa rin yung... Dahil overpriced at mahunang klase. Daw di umano Di Sabi, mga pulis mismo nagsasabi niyan. Kung tutusin, Indian made daw yata yun. Kung bibili kayo ng Japanese made na sasakyan, katulad ng yung sinasabi nila na Toyota. Dapat Hilux na lang. Hilux. Kasi magkano 1.5 lang ba yun? 1.2 to 1.5 million, matibay na. Eto, sabi nila, umabot sa magkano? 1.9 million na Indian made na sasakyan. Ayan, may nag-text nga pala, Yan, yung mga nakatutok sa atin. Mamimigay bukas ng 120 fire trucks sa Camp Vicente Liman DILG sa pamumuno ni Secretary Mel Sarmiento. Ang sabi, na-text sa atin, sana hindi depektibo tulad na ibinigay noon ni DILG. Rojas. Ayan na, may nag-text So, nakita na natin yung unang batch ng fire trucks Hindi lang natin alam kung ito pa rin yung the same units na ipamimigay. Actually, ito yung mga katotohanan talaga na hindi na ibabalita. Yan.
Yung na iba, hindi na ilalabas. yung iba nakikita, uy, nagbigay ang fire truck, ang galing naman. Aba, kung tutusin nga baka naman na wala pa sa kalagitnaan na pupuntahang sunog, tumirik na si fire truck. O kaya naman, mas malakas pa yung wiwi ng fireman kaysa sa fire truck. Yan. Talaga. Ayan, abangan na lang natin abangan yung natin ibibigay bukas. bukas. So, magpapadala tayo ng reporter natin bukas. Para malaman. Sa Camp Vicente Lim. Hindi dapat dun ma-testing. Kasi nung nag-cover tayo ng pamamahagi ng mga patrol cars, nung time ni Mar Rojas, ang ginawa lang ay binuksan lang yung yung hood ng Hindi makina. Hindi tinesting. Kaya yung iba naman ng mga kapulisan, ayun, dumadaing, hindi makakyat ng bundok, nausok na. So, ano nangyari? Display na lang. Yung iba, naka-display Si na, Jeepney. naka-display doon sa harapan ng police station, panakot daga ang nangyari. Yan. Kaya, ano ang nagawa ni Marojas para masabing may kakayanan siya na mamuno at may kinabukasan ang ating bansa. Yan parang naalala ko tuloy si Congressman Dan Fernandez yung question niya si Rody Duterte kung ano ang kakayanan ba ng isang Rody Duterte na mamuno bilang presidente. Yun, may nag-text na naman, may nag-text. Sabi ng isang pulis, naghahanap sila ng scrapper. Ipapakilo na lang nila yung pinamigay na Huwag sayang, display na lang. Display na lang, at least medyo pampasindak yan. Display Ayan, na. huwag nyo ipakilo, sayang. At yun, At naalala ko yan, nga. sana bukas makapanayan pa natin si Sir James Jimenez, ang spokesperson ng COMELEC. Ayan, panawagan kay Sir James Jimenez, sana makapanayam namin kayo live via phone patch man lang dito sa aming programa para magkaroon tayo ng linaw dito sa nangyari kay Senator Grace Oo, Poe. kung pwede pa ba. Kung pwede pa ba. Ayan. At kung bakit pinayagan si Rody Duterte na tumakbo bilang presidente. And sana yung malaking issue. Ayan, naiyak na mga taga-Tacloban. Kanina, contact na natin kaya lang. Nagpasabi siya na meron lang siyang dinner date. Dinner meeting. Ayan, so sana makapanayam natin bukas live din via phone call Kay Madam. sa secretary ng DSWD. Na ngayon yata resign na siya kasi kandidato yata siya ngayon, di ba? Na senador. So, kung ano masasabi niya tungkol sa kanyang ahensya si iniwanan, Madam Dinky Suliman. Ayan. Hopefully tomorrow. Dahil doon sa issue ng mga sinayang, sabi nila, panis na raw yon, mga inaamag na raw na NFA rice at saka mga relief goods. Ang tanong, bakit nasira ang relief goods at yung NFA rice? Dapat na-dispose. Na daw. Hindi, dapat na-dispose yun, hindi dapat na-expire. Dahil ang dami pa rin nagugutom doon sa Tacloban. Ang dali lang naman mamigay, di ba? Ewan ko. Bakit naipon yun? Bakit nabulok? Bakit nabulok? Yan, tutusin. Dapat kulang na nga dapat ang supply ng relief goods at saka ng bigas na NFA. Dapat yung mga Yolanda victims na yan, kung naipamigay lahat yan, hindi yan nagutom. Baka nakapagpatayo pa sila ng sari-sari store nila, di ba? Yan. Naalala ko tuloy nung nagkaroon ng bagyuhan dito sa Laguna. Sa dami ng relief goods, tuwan-tuwa yung mga nasa evacuation center dahil sa dami ng relief goods, kulang na lang magtinda sila. So, dumami yung mga ukay-ukay. Kasi sa halip na siguro sa Tacloban yung binigay yun, ibinibenta dito. Aba, isang diba, malaking imagine, question bagong-bago ang mumura ng 20 pesos yung jacket. Bago, nung time na Yolanda yun siguro, sa halip na i-donate doon, ibinenta, pinagkakitaan pa talaga. Yan pa ang ilang mga hahanapan natin ng kasagutan at katotohanan sa likod ng mga issue. Yan, at tayo'y wala ng oras. Ayan, syempre, thank you nga pala kay Consi Danny Bangboy kahapon sa pagbisita sa amin. At syempre sa mga kasama niya na si Ate Annie Ebrada. Ayan. Thank you sa aking makeup artist ngayon, si Lloyd G. Ayan. Happy first birthday kay Pretty Kaina Morales, anak po ni Kapitan J.R. Morales. Ayan. At ni Madam. Di ba? Yan. Yeah. Ayan. First lady ng Barangay Real, Calamba City.
Ayan, syempre, December 5, Kapitan Alan Parcon's medical mission. At happy birthday nga rin pala kay Mayor Edna Sanchez. Ng Santo Tomas, Batangas. Santo Tomas, Batangas. Congrats pa rin kay Mikoy Rudico, yan, ng Batang Henyo ng Pasiano. At nagkaroon siya ng award bilang Batang Rizal. At syempre, hi to Nanay and Jelay. Ito po sila Arnie Del Barrio. Nagsiservisyo sa bayan. Dito lang po sa Serbisyo Balita Live Online. Hanggang sa muli po, see you tomorrow. At isa pang congratulations kay Kagawad BJ Borja sa pagpasa niya sa LEP. Ayan, ganap na siyang guro. Pero ngayon, magpo-produce muna siya. And thank you sa tickets. Sa Songbird Sings in Binyan. December 6 na yan at nakakaubos na ng ticket. Humabol na kayo. Sad to say, nasa amin yung 4 na ticket na VIP. Kaya naubos. Sensya na po. Pero marami pa dyang ticket na dyan sa SM Ticketing Office. At dun sa ating mga kababayan sa ibang bansa, may ilang araw na lang po kayo para umuwi dito sa Pilipinas at mabigyan ng maagang papasko ang inyong mga mahal sa buhay sa pagbili ng ticket o pag-reserve ng ticket para sa Songbird Sings in Binyan. At mag-email lang kay bjborja@yahoo.com o di kayo tumawag sa aming himpilan sa 049-544-4662 para ipa-reserve ang inyong ticket. Nagkakaubusan na po. Magkita-kita po tayo sa December 6 sa Alonte Sports Arena. Ayan, para sa concert ni Miss Regine Velasquez Alcacid. Ayan, at syempre, bago ako magpaalam sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, commercial muna. I love my Centrum. She makes me complete. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na patuloy na nagsiservisyo sa bayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online at bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, Pilipinas.